Nakaganda lang doon is yung smooth yung pagkalabit, no? Kasi push mo lang ganun mo lang. So sasabog na, hindi ka na kalabit na gaganon. So push mo lang konti. Pag spark, putok na talaga siya, no? So yun lang ang ano ko doon sa pagkaiba ng battery operated tsaka sa igniter, yung cricket lang sa lighter, no? So sa lakas ng yung unit, hindi nakadepende doon sa lakas ng kuryente. So dito siya nakadepende sa setup ng balik chamber mo. So what's up guys, for today's video nga pala mga idol. So symbol natin to, no? Ayan. So di pa natin nakabit yung check valve dito at saka yung barrel, no? So yan dyan, naka full wood stock din. Yan, no? Yan. So ang gamit din natin na yung igniter is yung sa lighter lang din, no? Yung cricket ng lighter, no? So may ibang nagsasabi na mas malakas daw yung battery operated o yung high voltage na yung push lang. So malakas sa kuryente nun, pero dito sa lakas ng tuigan, so walang yun. Para sa akin walang kinalaman yung lakas ng kuryente tsaka sa lakas ng yung tuigan, no? Kasi ang ang purpose lang naman dun sa spark is para magkaroon ng combustion dito sa loob, para magsabog, no? So as long as na nag-spark siya, basta sumabog lang siya, talagang puputok siya, no? So pareho lang din ang lakas niyan, ma-lighter man o yung battery operated, no? Basta magkakaroon siya ng spark, sasabog talaga yung butane dito sa loob. So ang lakas pareho lang, no? So ayan, may iba kasing mga nasasabi na maker na mas malakas daw yung battery operated, no? So sabi nila, meron din ako nakita isang maker din ng tuigan, no? So baguhan pa lang. So sabi niya is yung kung gagamitin mo daw yung sa lighter na igniter, yung cricket na igniter, pag mag-push ka doon ng butin na mga 10 seconds ganon, hindi na daw naputok, magpapalya na daw pag yung gamitin mo lighter. Pero pag naka-butane, pag naka-battery operated daw, so kahit aabot pa daw ng 12 seconds ng pag-load ng butane, so, puputok daw. So yun, walang katotohanan yung ganun, no? So ang butane, kahit naka-igniter lighter ka, pag push mo dito sa butane, kahit gaano katagal yan, puputok talaga yan. Mas tatagal, mas matagal ang load mo ng butane, mas lalakas yung putok, no? So kaya yung sinasabi, tulad ng sinasabi ko na hanggang 5 seconds lang o 8 seconds yung push, kasi pag ma-overload tayo ng butane, talagang malakas siya, tapos hindi na control yung takbo ng bala, no? So nagwa-wild yung bala kasi malakas yun, no? Kagandahan lang nitong naka-butane, hindi siya tulad ng denatured na pag marami tayong spray, lalo sa spray type or pump type. So pag naparami tayo ng load ng denatured, hindi siya naputok, no? Kasi nalulunod. So itong butane, kahit naparami tayo ng load, so mas marami, mas lalakas siya, no? So ang disadvantage lang din doon is yung nagwa-wild yung bala. So hindi hindi consistent yung takbo ng bala kasi malakas siya, parang giwang-giwang, no? So yun. Pero doon sa sinasabi na mas malakas ang naka-battery operated, so walang walang kinalaman doon sa lakas ng setup, no? So sabihin natin malakas yung kuryente.
Pero meron yung ano, meron yung disadvantage din, no? Kadalasan pag ganun, malakas yung kuryente, nasusunog yun sa loob, yung tawag ito, yung wire sa loob, talagang nasusunog yun siya. Pag yun ang ginagamit mo, lalo na pag ang ginamit mo ng wire sa loob is yung stranded, yung hindi sulit, yun, nasusunog yun dahil sa lakas ng kuryente, no? Katagalan, nauupod siya. So di tulad ng igniter na one click lang siya ba. So yung ano, yung battery operated, malakas talagang kuryente nun. So may nakita akong isa rin na ano, nag-post na nasunog yung sa loob dahil daw sa battery operated, no. So yun yung mga disadvantage din ng naka-battery operated. Pero ang nakaganda lang doon is yung smooth yung pagkalabit, no. Kasi push mo lang ganun mo lang. So sasabog na, hindi ka na kalabit na gaganon. So push mo lang kunti, pag spark putok na talaga siya, no. So yun lang ang ano ko doon sa pagkaiba ng battery operated tsaka sa igniter, yung cricket lang sa lighter, no. So sa lakas ng yung unit, hindi nakadepende doon sa lakas ng kuryente. So dito siya nakadepende sa setup ng balik chamber, no. So ang sa kuryente, as long as na nag-spark siya, basta kaya niya lang sunugin yung sa loob, talagang puputokin siya. Pag puputok yan, ang putok kasing lakas din yan ng sabihin natin na naka-battery operated. So pag puputok siya, as long as napuputok siya, yun na talaga ang lakas niya. Kahit lagyan mo pa ng battery operated, ganun pa rin ang lakas niya. So yan lang, no. So assemble muna natin to. Yan. So may railings na siya, 20mm na railings, no, para sa scope. Naka-bolt action siya, mga idol. Yan. So dito na nagtatanong pala yung nagtatanong sa akin, nagpe-personal message na nagpapaturo, no. Ginaya daw nila yung video ko pero ayaw pumutok, ganun. So sinabi ko na baka masyado maliit yung exhaust. So nagtanong kung ano yung exhaust. So dito lagi natin sasabi dito yung exhaust, no, yung singawan. Kasi pag wala to, pag naka-butane butane type tapos wala kang exhaust, hindi talaga yan puputok, no. Maliban na lang kung ang bala mo is yung regular Julie, no, kasi malaki yung dito. So puputok talaga yun kasi makasingaw siya ng maayos. Pero pag naka steel ball, hindi talaga yan siya puputok, no. So tara, simulan natin. So ang nating kabit is yung check valve, no. So pansin nyo, naikli lang yung check valve natin, no. Nasa 3.5 inch lang para hindi siya hindi malayo yung travel niya dito sa loob, no, pag push natin, no? So mga walang 1 inch ang ano, mga half inch lang yung push natin, no. So yan siya, nasa mga 10mm or 12mm lang ang clearance niya. Yan. So ito, so may tornilyo yan siya, mga idol. Lock yan siya ng barrel, no. Maliit na tornilyo. So yung main barrel natin, may butas din yan siya dyan para sa lock niya dito. Pero yung butas hindi yan tumagos sa main barrel natin na 8mm, Sleeve lang siya, sleeve. Yan. Kapag nakita nyo na itong butas, so pasok natin itong maliit na screw para lock. Kasi kung hindi natin lagyan ng lock, talagang itatapon niya to, yung barrel, no. So
Ayan. Dapat nilagay is yung gas tank mo. So, pwede rin ganitohin yung paglagay, ganon. Pag ganon, pwede rin na una to, no? So, ganon lang. Yan. Tapos ito, pasok lang natin, no? So, meron siyang stopper. Tapos dito, meron ding daanan dito para mag-stop siya. So, yan, silipin lang natin ito sa ilalim, no, sa butas para mag-shoot siya dun sa cryom. Yan. Pag na-shoot na, i-push lang natin, tapos iikot. Ang gano'n, no? Yan. So, wala na, hindi na yun tatanggal. Tsaka walang, ano yun siya, walang kalog, no? So, ayan na siya. Bolt action. So, mechanism, ganoon pa rin sa mga baguhan, no? Hindi lang mapaputok kasi hindi na puputok. So, kailangan nakaano talaga siya. Nakatuktok sa baba, no? Parang pag ganun. Tapos push ka lang bitin. No? Dito. Mga 5 to 8 seconds. Pinakamataas sa akin, no? So, ganun. Tapos, sarado. Lagay ka ng bala dito mismo sa main barrel, no? Lagay ng bala. Tapos, sarado. Ganun, putok. So, dito naman tayo sa igniter, no? Pag nagwi-wick tong igniter mo. So, nagwi-wick to siya. Pindi rin sa kadalasan natin ginagamit or gaano tayo kadalas gumagamit nito. So, tanggalin lang natin tong tatlong tornilyo, no? Sa trigger niya. Para mahugot natin yung trigger housing. Yan. So, tanggalan natin, hilain lang natin ito siya. Yan. Yan, natanggalan natin na. Tapos, may nakatornilyo pa siya dito na maliit, no? So, yun ang tanggalin pa natin isa. Yan. Yan, natanggalan natin yung takip. Tapos, buksan natin. Nandito na yung igniter niya, no? So, kunin mo lang. Tapos, pagbalik mo, ipasok mo lang din. Kasi open lang man yan siya dyan. Tapos, lagay mo to. Yan, ganun lang. Tapos, balik natin yung tornilyo na maliit. Yan. So, balik natin. So, dito ko ilagay yung igniter, no, para hindi siya mahirap tanggalin. So, ito siya. So, pasok natin balik. Ganun lang. Balik natin yung mga tornilyo niya. Ay, ulog pa. So, ganun lang magpalit mga idol ng ano. Hindi mo na kailangan mag ano pa ng mga wire o magdikit-dikit ng mga wire, no. So, sundin mo lang yung paano naka-plaster yung ano,
cricket sa loob, no? Dito. Dito. Yan. So, yan na siya. So, yan na siya mga idol, no? Scoop na lang kulang nito para all goods na, no? So, yan. So, last time, yung last time na nagawa natin, ganito. Yung natagal-tagalan talaga, no? So, sa mga ano pala, balak magpapagawa ng mga ganito, no? So, nagkatagalan talaga siyang gawin, no? Lagi ko yung sinasabi, no? Na may katagalan talaga siyang gawin. Kaya nang hindi tayo full time sa paggawa. Tsaka ito, paggawa ng woodstock, talagang matagal siya gawin. No? Kasi baon talaga yan siya dito, eh. So, yan lang. So, yan lang muna sa ngayon ang ating video mga idol, at huwag kalimutan mag-subscribe, no? At pakiclick na rin sa notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod nating video na gagawin na tulad dito. So, maraming salamat po and God bless.